Hilig din ba kayo magtanim pero wala kayong masyadong malaking space sa inyong mga bakuran? Wag nyo itatapon yung mga gantong plastic container mga idol. Dahil yan magagamit natin para magamit natin ng maayos yung space sa ating mga bakuran. Sa pamamagitan niyan ay makakapagtanim tayo ng mga gusto nating itanim na halaman or gulay. Ngayong araw mga idol ay magtatanim tayo ng kangkong dito sa plastic container. Ito yung itatanim natin na kangkong. Ito pa yung mga tangkay ng pinag-harvestan ko kahapon, and then itinabi natin para itanim ngayong umaga. Simulan na natin mga idol ang pagtatanim. Paano nga ba magtanim ng kangkong? Sa pagtatanim nito mga idol, kailangan lang natin na hindi baliktad yung tatanim natin na tangkay ng kangkong. Dapat patayo yung mga nodes niya katulad nito nakaganyan. Then isusuksok natin dito sa mga butas na inihanda ko sa plastic container. Yan, parang ganyan lang mga idol. Ganyan yung way ng pagtatanim ng kangkong. Nakataas yung mga nodes niya. Ganun lang mga idol yung process natin hanggang sa maitanim natin lahat yung tangkay ng kangkong. Ang kangkong ay isa na sa pinakamagandang itanim ngayong panahon ng tag-ulan. Napakabilis nilang itanim, simpleng-simple lang yung way ng pagtatanim nito, and napakabilis din mabuhay. Isa na ito sa mga halaman or gulay na within 1 month or 30 to 35 days lang ay pwede na tayong makapag-harvest. Ang kagandahan pa dito mga idol ay pwedeng pwede ito sa mga beginner and sa mga wala pa masyadong experience sa pagtatanim. Less gastos ang pagtatanim nito and less maintenance. Sa pag-aalaga pala nito mga idol, kailangan natin silang lagyan ng pataba para mas mabilis yung paglago nila. And kailangan natin mapanatili na yung lupa na pinagtataniman ng kangkong is palaging basa. Kasi gustong gusto ng kangkong yung ganong sistema ng taniman. And kapag dumating yung time na pwede na nating harvestan yung mga tinanim natin na kangkong, yung pag-harvestan natin dyan mga idol, pwede rin ulit natin itanim katulad nga nitong ginagawa ko. Para hindi tayo mawawala ng supply ng kangkong kapag gugustuhin natin magluto. Tanim lang tayo ng tanim mga idol. Ito naman mga idol, 1 week from planting ay nagsisimula ng mabuhay ang ating mga itinanim na kangkong. Nagsisimula ng mag-ugat yan and nagsisimula na siyang tubuan ng dahon dun sa mga pagitan ng mga nodes niya. And once na matapos na kayo sa pagtatanim ng kangkong sa plastic container, ay ilagay nyo muna yan sa malilim na lugar. Huwag muna natin ilalagay yan sa naiinitan kasi baka matuyo yung mga cuttings ng kangkong. And after 1 week at nakita nyo buhay na yung mga tinanim nyong kangkong mga idol, ay ayun yung time na pwede na natin sila paarawan. Pwede na yan sa may full sunlight. Basta regular lang na pagdidilig ang ating gagawin. Ito na pala mga idol, natapos ko nang itanim lahat yung mga tangkay ng kangkong. Hindi na natin ipinakita yung pagtatanim doon sa dalawang plastic container kasi nga same process lang naman yon or same step. Ganun lang, napakadali lang. Ang kagandahan dyan sa pagtatanim sa plastic container mga idol, kahit nasa bahay lang tayo ay pwede nating maitanim or maitatanim natin yung mga gusto nating itanim na gulay dun sa ating mga bakuran. Update dito sa mga kangkong na tinanim natin mula sa tangkay lang natin tinanim yan mga idol. Bali 6 days na sila ngayon. 6 days na mula nung naitanim ko mga idol, and ito na nga yung pinaka-update nya. May mga pinakatalbos na. Mabilis silang tumubo mga idol. Ayan na. Sa plastic container lang na natin tinanim yan. Matataas na agad yung tubo nya. Mabilis ang pagtubo mga idol. Ganon din dito sa kabila mga idol. Ayan. May mga tubo na. Then ito din sa kabila mga idol. Halos lahat naman sila may mga tubo na. Maganda yung results ng pagtatanim natin. Magandang umaga mga idol. Magbibigay ulit ako sa inyo ng update dito sa mga kangkong na itinanim natin sa plastic container. July 6 nung itinanim ko yan dyan, and then ngayon July 24 na mga idol. Bali 18 days na yan mula nung naitatanim. Then ito na nga yung update mga idol. Malalaki na yung suloy nila. Malalaki na, and then halos lahat sila ganun na itsura, malalaki na. Bali mga idol, isang beses pa lang ako nakakapaglagay dito ng pataba. Urea fertilizer yung ginamit natin dyan na pataba, kasi yung kangkong mga idol, ang pinakamagandang gamitin na fertilizer dyan is yung pataba na mayaman sa nitrogen content. Kaya ang ginamit natin urea. Pwede rin kayong gumamit dyan ng mga organic na pataba. Kung may chicken manure dyan mga idol or cow manure na available kayo, pwede rin yon ang gamitin nyo na pataba sa inyong mga tanim na kangkong. Kasi ito mga ka-idol,
talbos lang sila ng talbos, haba lang sila ng haba. Kaya dapat regular natin sila masusuplayan ng pataba na mayaman sa nitrogen content. Then mga ka-idol, dito kaya medyo hindi sila malago kasi napagtutukan ng manok yung mga sibol niyan. Ayan, ito yung pinagtukaan mga ka-idol. Pinagtutukan ng mga manok na gala dito malapit sa amin. Ayan mga ka-idol, kahit naman matukan ng mga manok yan, tutubuan pa din yan ng panibagong suloy dun sa katawan. Katulad nito mga ka-idol, tinutubuan na ulit. Yan, ganyan. Tutubuan na tutubuan yan mga idol, basta hindi nabubunot yung mga pinaka stocks or tangkay na itinanim natin. Lalago ulit yan. And then dapat kapag ganyan nakalalaki yung ating mga tanim na kangkong, ay dapat lagi silang naaarawan para mabilis silang lumago at tumaba. Dito lang mga idol, medyo payat yung ibang sanga nila dito kasi nga panay-panay yung ulan o sunod-sunod yung ulan, hindi masyado naaarawan yan, kaya naging ganyan yung baging nila. Pero once na palaging naaarawan yan, tataba yan or tataba na yan, kasi nga ngayon hindi sila masyado naaarawan, maghapon lagi ulan, kaya payat yung mga dulo nila. Pero hindi lahat, kasi yung iba naman is mataba yung dulo, mataba na yung tangkay. Ito mga idol, yung medyo mahaba na yan, pwede na rin natin bawasan yan or harvestin. Yung sobrang mahaba, pwede na natin bawasan yan ng pakonti-konti or pwede na natin talbusan para mas mabilis silang lumago. Kasi mga idol, kapag lagi natin nababawasan yan, magsasanga yung katawan yan, lalago sila, kakapal. Katulad nito mga idol, medyo mahaba na itong isang to, pwede nang harvestin yan sa loob nga lang ng isang buwan mga idol mula sa pagtatanim ng kangkong. Kung masusuportahan natin ng patabayan is makakapag-harvest tayo dyan sa loob lang ng isang buwan mula sa pagtatanim. Ito mga idol, sobrang haba nitong isa, ready to harvest na yan kung tutusin. Napakadali lang itanim ng kangkong mga idol, napakaganda pang itanim ngayon kasi nga tag-ulan. Pang tag-ulan talaga tong kangkong, mabilis silang mabuhay, mabilis silang lumago at mabilis lang sila alagaan. Hindi high maintenance yung kangkong mga idol. Kaya pwede yan kahit beginner lang tayo sa pagtatanim or baguhan, wala masyadong experience, pwede tayo magtanim yan. And yun lang muna mga idol. Kung sa tingin nyo ay nagustuhan nyo yung video natin ngayon, yung content natin ngayon, ay paki-like naman mga idol, paki-share na din. Malaking tulong yan sa aking channel. And syempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe for more videos, and then don't forget to hit the notification bell button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Yun lang mga idol, salamat sa inyong panonood.